Bless good morning to everyone. Morning. Maraming salamat sa ating umagang ito. Dahil po sa ating Panginoon, siya po ang nagpakita nitong linggo upang itaas siya at sambahin ng ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Si Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 26 before my eyes, and I walk in your faithfulness. I do not sit with men of falsehood, nor do I consort with hypocrites. I hate the assembly of evildoers, and I will not sit with the weak. I wash my hands in innocence and go around your altar. O Lord, proclaiming thanksgiving aloud and telling all your wondrous deeds. O Lord, I have the habitation of your house and the place where glory dwells. Do not sweep my soul away, sinners, nor my life with bloodthirsty men, in whose hands are evil devices, and whose right hands are full of bribes. But as for me, I shall walk in my integrity. Redeem me and be gracious to me. My foot stands on level ground. In the assembly, it will bless the Lord. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, tinataas namin ang inyong pangalan sa umagang ito. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo at pag-aalaga sa amin. Tunay na kayo ang aming Diyos na dapat sambahin at maitaas. Salamat Diyos sa araw na ito na iyong salita ang aming marinig at maisapamuhay. Inihiling namin na walang maging sagabal sa pakikinig ng iyong salita. Patawarin niyo po kami sa paulit-ulit namin nagagawang kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang aming iisipin at pupurihin sa araw na ito. Dahil kayo ang aming inspirasyon at kalakasan ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa buhay na ipinahira mo sa amin. At ito ay gagamitin lamang namin sa kabutihan. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po, idadako na po tayo sa upang mawit ng pupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangulo po ng ating kapatid na si AJ Alfaro. Sabay po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Psalm 26 verses 1 to 3 says, Vindicate me, O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. Prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. For your steadfast love is before my eyes, and I walk in your faithfulness. May mga tumutulig sa kay Haring David ng katiwalian, dahil nakikisama raw siya sa mga mapag-imbabaw at nakikiisa sa mga masasama. Ang dagon ni Haring David ay lumapit sa Panginoon at humiling ng katarungan.
Sa kanyang panalangin, umaasa siya na ipagtatanggol siya ng Diyos at papawalang sala dahil namuhay siya ng may integridad at palaging nagtitiwala sa Diyos. Ang katapatan na nagpapalakas ng pananalig ni Haring David sa Panginoon ay hindi katapatan ng tao, kundi ang kagandahang loob ng Diyos na lagi siyang kasama at kaakbay. Your steadfast love is before my eyes and I walk in your faithfulness. Sa awiting ito ay nakatutok ang atensyon sa ating tipan na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, nahaharap tayo sa katotohanan na tayo ang may pananagutan sa ating moralidad at integridad. At Diyos lamang ang may kakayahang umatol at ipagtanggol tayo laban sa kaaway. Sa kanyang kagandahang loob, pinawalang sala niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo upang hindi na tayo paratangan pa at hatulan ng parusa. Sabi nga, who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Kaya mga kapatid, tayo umawit ng mga papurit pasasalamat sa tunay at tapat na Diyos, ang ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Let's sing all praise Him.
Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. At may mga natanggap po tayong mga prayer requests doon sa ating group chat. Gusto ko po malaman kung meron pang mga nais mabol doon sa ating mga prayer requests. Ano po ba? Sige po. Ano po? Allergy po. Sinus. Sipon. Okay. Meron po ba kayong allergic rhinitis? Hindi ko po. Parang tuloy-tuloy pong ano. Sige. Bayin ko. Pero walang lagnat. Wala naman. Walang lagnat. Baka. Baka yun. Sige, sama natin yung allergies. Meron pa po? Anyone else? Ano yung kay Erlene? Puson. Tapos si Jonah, nila, Yung kay Jonah, meron na ako. Masakit po yung wala. Okay. Meron pa po? Okay. Ano nga yung pangalan mo isa? Yun na lang. Trinket box ba yun? Yung pangalan mo? Basta yun. Sige. Ate Luz, meron pa po. Yung kay Giselle po. Apo. Tsaka yung pain po, may heart pain po ako. May Mm. nararamdaman ako pain sa heart. Okay. Yung kay Jubel at saka kay Leonady. Meron na. Alright, burning. Okay. Init-lamig kasi. Tapos, syempre, may mga dust particles. Okay. Meron pa po. Wala na. Kung wala na, sige po. So, dahil tayo ay dudulog sa Panginoon, mga bata, anong ginagawa pag nagpipray? Pinipikit ang mga mata. Tapos tinitikom ang mga bibig, ulo, bibig. Okay. So, ganun ang gagawin natin, ha? Walang dadaldal, ha? Tahimik lang tayo, lalapit tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have given us. Salamat, Panginoon, for this past week and for your provisions upon us. Thank you for strength. Thank you, dear Lord, for the gift of work so that we can provide for our families and we can enjoy the fruits of our labor. We consider these, dear Lord, as opportunities to thank you and bless you. And at the same time, because of work, we can look forward, Panginoon, to this day, so we can rest in your presence, and we can bless you, and we can lift your name on high. So we thank you, dear Lord, that you have gathered us today, your people, so we can look to you, so we can praise you, and at the same time, so we can also serve one another in your presence. So that through the gifts that you have given us, and that sa pamamagitan ng pag-exchange ng mga gifts na ito while serving one another, you would be glorified, Panginoon, through this. And so, we are thankful, Panginoon, that you have drawn us to you today. And we come to you also, Panginoon, with humble hearts.
we come to you with our requests. First and foremost, dear Lord, we remember our country, the Philippines, at saka mga leaders namin. While this past week, maraming mga developments, Panginoon, especially sa Kamara. We do not know kung anong magiging direction ng mga lawmakers namin. Nevertheless, we seek, dear Lord, your wisdom to be upon them. While we may not understand kung ano yung mga motives behind yung mga bagay na ito, we also do not understand kung ano yung mga plans that are being set. Nevertheless, dear Lord, we know that our leaders are not merely servants of the people, but ultimately they are your ministers, whom you have placed in positions of authority to protect the welfare of the people. And so, dear Lord, we pray for them. We ask, Panginoon, that as you guide them, we pray, dear Lord, that may you also guide our country as we face this crisis that the world is facing, Panginoon, today. We pray, Panginoon, also that may you continue to grant wisdom sa aming mga kapatid na patuloy na conduct ng mga Bible studies in the halls of government. We pray, dear Lord, that as they continue to teach, may the principles of your word be seen in how they conduct their day-to-day business, sa kanilang mga transactions, in how they relate, Panginoon, sa kanilang mga clients, mga suppliers ng government, at saka sa mga mamamayan na nag-a-avail ng mga services. And so we pray, dear Lord, that may they be guided, dear Lord, by your word. At the same time, dear Lord, as we look to you, we express, Panginoon, our satisfaction, our happiness and contentment in you, because above all thrones and above all powers, dear Lord, there is one who rules over all, and that is you. And so, dear Lord, we praise you and we adore you for who you are. You rule over all, and so this is what keeps us asleep soundly at night. And this is what gives us peace as well during the day as we go about our activities. We thank you, dear Lord, also sa ministry that you have placed in our hands. Salamat, Panginoon, that through this we are able to function as your people, as your church. We pray, Panginoon, that may we be able to proclaim the beauty of the gospel, of your good news to the people around us, to this community, at saka sa aming mga families, and wherever you place us, wherever you bring us, dear Lord. May you prepare us, equip us, Panginoon, so that we are ready to give account of the wonderful things that you have done to your people in Christ. And so we pray, dear Lord, that may we continue to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching all those whom you have brought under our care to obey all the things that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. And so, dear Lord, in whatever capacity you have placed us in, whether we be parents or guardians, grandfathers, grandmothers, or grandparents, whether we be children or grandchildren, students and teachers, employees, employers,
supervisors, leaders in whatever capacity, students. We pray, dear Lord, that we would excel in the things that you have placed us in. And ultimately, dear Lord, may we learn and remember that you have placed us in these positions, in these fields, and in various capacities, because you have called us to be your children. And just as you, our Father in heaven, are holy, so we pray, dear Lord, that we would be holy as well. And so we thank you, dear Lord, that because of this, we have in view the faithfulness of Christ, a model by which we would live as well. And we pray, dear Lord, that we would walk by faith according to the Scriptures. We pray, dear Lord, also para sa mga new families that, young families that you have placed under our care. As a church, we pray that may we be faithful in pointing them to you. Just as you have called us, Panginoon, to understand that our family is our first ministry. So we pray, Panginoon, na maging tapat po kami sa pag-provide ng aming mga families. Hindi lamang yung physical na pangangailangan nila o ng bawat isa, kundi pati rin, Panginoon, ang spiritual na pangangailangan. And so grant us, dear Lord, yung to persist and persevere sa aming pagkatawag bilang inyong mga pagkasunod, mga alagad. And at the same time, we pray, dear Lord, that may you help us as we continue to study your word. May we also be able to teach and proclaim all that the word has taught us. And in the end, dear Lord, may more people come to know you and bless your name. Dear Lord, we also come to you with our personal requests today. Marami sa amin ang may sakit. And so we ask, dear Lord, that may you extend your healing hands upon them so that they would get well. We pray, dear Lord, that you would use the medicines that they're taking at doon sa mga nagpapa-check up sa doctor. We pray that may you also grant wisdom sa mga doctors and medical staff that are caring for them. May you use the rest that we're taking also. And at the same time, we pray also, dear Lord, that they would speedily recover, Panginoon, from these illnesses. And so we pray, dear Lord, for Jonah dahil he is complaining na masakit ang ulo niya, mukhang lalagnatin. We ask, dear Lord, that you would take away what needs to be taken away, that he would be well. Ganon din po, Panginoon, kay Ate Luz sa kanyang nararamdaman na heartburn. We ask, dear Lord, that you would also use yung mga medicines that she's taking so that her body would respond to this. We also pray, dear Lord, for Erlene dahil masakit ang kanyang puson. She could not be here today. And we ask, dear Lord, that you would grant her relief sa pain that she is experiencing. Dear Lord, we also pray for Jobel at saka sa kanyang mama na masakit ang lalamunan. Grant relief also sa kanilang mga nararamdaman na pain, and may you use, dear Lord, the rest at saka yung mga gamot na kung merong mga prescribed sa kanila, then may this take effect sa kanila. Dear Lord, we also pray for baby Amaru at saka kay Lian. Si Lian may trangkaso at ganun, si baby Amaru may ugot sipon. We ask, dear Lord, that may you grant strength and may you also
we pray, dear Lord, na maging maayos yung kanilang recovery. Use the care of their families around them so that they would also get well. We also pray, dear Lord, for Josel sa kanyang fast recovery. The whole church is rejoicing, Panginoon, for that you have given them a new bundle of joy. And indeed, dear Lord, our children are blessings from you. And so we pray that you would grant fast recovery kay Josel sa kanyang mga stitches. Kay Baby Elias, dear Lord, we pray that you would heal him sa kanyang pneumonia and UTI. We pray that you would also use yung care ng kanyang mom during this time as she continues to look after him. We pray, dear Lord, that may you strengthen Baby Elias as well. We pray, dear Lord, also for those of us na may mga allergies during this time, especially kay Kuya Renato na sinisipon. Some of us na merong nakaka-experience ng bahing ng bahing. Nevertheless, dear Lord, we pray that you would help us cope sa weather. At the same time, may we be mindful then of the things that we take in at saka expose ourselves to. We pray that just as you have called us, that just as you have given us these bodies, so we pray, dear Lord, that we would commit to a life of not only good health, but also wellness, understanding that our bodies are a gift from you, and Christ came down also to redeem our bodies. Dear Lord, we also pray, dear Lord, for yung magiging business namin ni Jovi. We pray that you would bless this and may you provide, Panginoon, yung mga magiging students namin sa piano lessons na ito. And so we thank you once again for these problems are indeed opportunities, dear Lord, so that we can pray for one another, bear one another's burdens in prayer, and bless one another through this. Dear Lord, as we approach you now in the study of your word, we pray that may you open our eyes to the truth and the ears of our hearts so that we are ready to listen to you. We ask, Panginoon, that as we come to you, may we hear, dear Lord, the shepherd's call and respond. So that, dear Lord, as you speak to us through your word, we pray that we would be able, dear Lord, to approach you, and may you change us, and we would be changed. And so we thank you once again for this day. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako po na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Ronel Sale, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Blessed morning po sa ating lahat. Buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verse 16 to 18. At ito pang sinasabi ng salita ng Diyos. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, and their fasting may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Makapulong po tayo.
Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyahan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at ang pagsalita na si Yesu Kristo. Good morning. Yan, buksan ko po ang Bible sa Matthew chapter 6. This time naman po, babasahin po natin ang ating passage sa Tagalog. Matthew 6. Verses 16 to 18. At ganito po ang sinasabi. Matthew 6 verse 16 to 18. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na muka sapagkat kanilang pinasasama ang mga muka nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nangag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang title po ng ating sermon sa umagang ito, sa pagpapatuloy natin sa ating series ng pag-aaral sa fasting, ay how should Christians approach the discipline of fasting? So question siya. In question form, so that we easily understand kung ano ang magiging progression ng ating pag-aaral ukol sa pag-aayuno. Last week na pag-aralan po natin na ang Christian fasting po ay hindi gawa-gawa ng tao. Bagamat nakikita natin na tayo yung gumaganap nito, hindi po ito gawa-gawa ng tao. Hindi ito galing sa atin. O hindi rin ito naaayon sa kalooban ng tao. Hindi ito paraan para magbawas ng timbang o paraan para maipahayag ang puwersang socio-political. Hindi rin ito sacrifice para pakita sa Panginoon na deserve natin makatanggap ng answered prayer. Rather, binigay ito ng Diyos para ma-express natin ang ating gutom at kasiyahan kay Kristo dahil sa kanyang pagliligtas sa atin. Napag-aralan natin yan sa Matthew chapter 9. Uulitin ko po, ito ay paraan para ma-express natin ang ating gutom at kasiyahan kay Kristo dahil sa kanyang pagliligtas sa atin. On the other hand, though, when we look at creation, makikita po natin na binigay rin ng Diyos ang pagkain. On the one hand, binigay niya ang pag-aayuno. And then on the other hand, meron ding pagkain para maging masaya tayo sa Kanya. Sabi nga po sa 1 Timothy 4:3-5, binigay ng Diyos ang pagkain para
kaining may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. So we are to take food with much thanksgiving to Him. At sabi rin sa James 1:17, ang bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama. Kaya buong puso tayong nagpapasalamat sa lahat ng Kanyang kaloob sa atin. I guess ang question sa atin ngayon ay, bakit ngayon mahalagang pag-aralan to? Mahalagang pag-aralan to sapagkat ang Christian fasting ay hindi pagtanggi ba, kayo nang naiisip natin. Hindi ito pagtanggi sa pagpapala ng pagkain. Sa fasting, sinasabi po natin, we love God. We love Him. We prefer Him more than His gift. Yun yung sinasabi natin sa fasting. Hindi natin tinatanggihan ng pagkain. But rather, we say that we love Him. We prefer Him. Siya, the giver of all gifts, sa mga gifts na natatanggap natin sa Kanya, or sa mga blessings na natatanggap natin sa Kanya. Maging sa ating mga relationships, hindi po sapat na puro salita lang. Pag nag-uusap-usap tayo, hindi natin sinasabi na kailangan nakikita ang commitment natin at preference natin. We say that we love Him. Fasting is a test of that love and commitment. Panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa Kanyang salita ukol sa fasting. And at the end of the day, nawa makilala po natin na siya ang dakilang hari, tapat na manunubos, at tanging kasiyahan ng ating buhay para makatugon po tayo sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Punta na tayo sa ating passage sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Sa mga may Bibles, pakibuksan po ang ating mga Bibles doon. Ang ating passage sa umagang ito ay bahagi ng pinakamahabang sermon ng ating Panginoon. It is also known as the King's Sermon or the King's Message sapagkat ang objective ni Mateo ay ipakilala kung sino ang hari ng Israel na pinangako. And so itong sermon na ito ng Panginoong Jesus, kaya siya tinawag na longest sermon kasi ang span nito ay from chapter 5 hanggang chapter 7. So 3 chapters ang kanyang sermon. Or the Sermon on the Mount. Makikita natin sa ibang mga subtitles sa Bible natin. In it, makikita natin yung kung paano pinakikilala ang hari at yung kanyang pamumuno. Yung rule. So, in a sense, when we read this passage, bahagi ito ng pagpapakilala ng hari at kung paano siya mamuno. Starting Matthew 6 verse 1, Christ sets the tone na ang paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos ay dapat nagmumula sa tamang motibo. So, yun yung ine-expect niya sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. More than the action. Of course, He demands yung action sa atin. Pag sinabing paggawa ng mabuti o paggawa ng, sabi dyan, acts of righteousness. May action yun. Pero, hinihingi ng Panginoon pati ang ating motibo. At may babala siya sa mga mapagpaimbabaw. Tapos, starting verse 2 pababa hanggang 18, He proceeds to give 3 examples ng tamang motive sa paggawa ng mabuti among the Jews. And may 3 characteristics or 3 qualities na kung saan nakilala ang mga Hudyo. Yung paglilimos sa mga mahihirap, ang pananalangin, at ang pag-aayuno. Ang magiging focus po natin sa umagang ito ay ang pag-aayuno. At ang layunin kung bakit ba tayo nag-aayuno. Verse 16. Sabi po dyan, whenever you fast, do not put on a gloomy face.
as the hypocrites do. For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. So in this verse, ina-expose ng Panginoon ang maling paraan ng pag-aayuno. Kung may tamang paraan, mayroong maling paraan. At itong maling paraan ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Dito sa instruction na na may possibility na hindi nila ito itutuloy. Rather, sa isipan ni Kristo, alam niyang itutuloy ito ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya, when you fast, hindi if you fast. Sabi niya, when. So, pagpapatuloy nila ito. And so, this is not about whether or not we should fast. Although, ang pag-aayuno ay commanded sa mga Israelites in the Old Testament, at commanded ito only once a year during the Day of Atonement. At pupunta sila sa templo at mag-aalay sila. Pero hindi ito commanded sa early church. Here, Jesus is assuming that the practice of fasting will continue among His disciples. So, He is teaching them now how to properly do it. Sa makatuwid, tandaan natin, balikan natin to. Part ito ng sermon ng hari. Ang hari ang nagtuturo. Therefore, hindi katanggap-tanggap sa Kanya na gagawan natin to ng sarili nating paraan. O bibigyan natin to ng sarili nating definition. Siya ang nagbibigay ng definition ngayon. Siya ang hari, siya ang nagtuturo. Tayo ngayon ang sumusunod. Sabi po niya, when you fast, or whenever you fast, do not put on a gloomy face, as the hypocrites do. For they neglect their appearance, so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. Nabanggit po natin last week na ang nag-aayuno or yung mga kausap ng Panginoon tungkol sa pag-aayuno ay mga Fariseo. Sila yung mga so-called experts sa kautusan. At 2 beses po sila sa isang linggo for a particular season nagfa-fast. Extreme. Sabi, on Thursdays and Mondays. At marami sa kanila na kapag ginagawa ito, nakafocus lang sa panlabas. Una, sabi ng Panginoon dyan, pinasasama nila ang kanilang muka. So pag tinignan mo sila, mukhang malulungkot. Mukhang nahihirapan sa kanilang ginagawa. Tapos hindi sila nag-aayos. Para isipin mo, malamang nag-aayuno siya. Nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagpipray siya, kaya siya nag-aayuno. So hindi niya inaayos ang kanyang sarili. Para maisip ng mga nakapaligid sa kanya na ganun. At purihin siya. Para hindi naman talaga, pag tinignan natin ngayon, yun ba talaga ang diwa ng pag-aayuno? Yun ba talaga ang concern sa fasting? So lumalabas ngayon na hindi naman talaga interesado ang mga Pharisees, although teachers sila of the Old Testament, teachers of the law sila, pero hindi sila interesado talaga sa totoong diwa ng pag-aayuno. Ang dahilan bakit sila nag-aayuno ay para makita sila ng mga tao, mapansin sila ng mga tao, at hangaan sila dahil makadiyos daw sila at nakaka-inspire sila. Hindi nila inaayos ang kanilang mga sarili. Pinapakita nila, puro panlabas, puro panlabas. Ano yung danger nito? Imbis na ituro mo ang mga tao sa Diyos, diba? Pag pinag-uusapan natin ng ministry, kaya tayo naglilingkod, it is because we want to point people to Christ. Pero ang mga Fariseo,
imbis na ituro nila ang mga tao sa Diyos, imbis na tulungan ang mga tao na makapasok sa kaharian, ginagamit nila ang mga good gifts o pagpapala ng Diyos para agawin ang papuri ng mga tao at ang lumabas ay sila ang magagaling, hindi ang Diyos. Ang danger dito sa ganito is that it is so successful. Sabi ni Kristo, they have their reward in full. Ibig sabihin, pag ito pinalano mo, ito ginawa mo, matutuloy ito. At matatanggap mo kung ano yung hinahangad mo. Kung ang hinahangad mo, ang hinahabol mo ay papuri ng mga tao, aba, yun ang matatanggap mo. It is so successful such that nililin lang mo na nga ang iyong sarili, nililin lang mo pa ang kapwa mo na ginagawa mo ang bagay na ito para sa Diyos. Hindi naman totoo eh. Ginagawa mo ba ito para sa Diyos? Bakit? Kung ginagawa nila ito para sa Diyos, bakit pa sila tinawag ni Kristo na mapagpaimbabaw? Sa Mark 12:38-40, nagbigay po ng babala ang Panginoong Hesus kung gaano ka-infectious itong pagnanasang makuha ang papuri ng iba. Ganito po ang sinasabi sa Mark 12:38-40 naman. Beware of the scribes who like to walk around in long robes and like respectful greetings in the marketplaces, and chief priests in the synagogues, and places of honor at banquets, who devour widows' houses, and for appearance's sake offer long prayers. These will receive greater condemnation. So nagbibihis sila ng mahaba para sabihing banal sila. Nagpupunta sila sa mga pagtitipon dahil layon nilang makita sila ng nakararami na pawang mga panauhing pandangal. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo, pero hindi man lang tumutulong. Tumatanggap sila, pero hindi man lang nakakatulong sa mga tao para makapasok ang mga ito sa kaharian. At sinasangkalan nila ang pagdarasal, yung pagpapala ng pagdarasal, at ginagawa itong mahabang-mahaba para palabasin na malakas sila sa Diyos. In other words, ginagawa nilang cosplay ang pananalangin at pag-aayuno. Alam niyo po yung cosplay? Sino dito nakakaalam ng cosplay? Yung mga medyo kabataan. Ang cosplay po, pag nag-attend po kayo ng mga comic conferences at saka mga anime meets or conferences din sa atin ginaganap yan sa Mega Mall, meron sa Robinsons din, sa mga malalaki sa galleria. Nagpupunta doon ang mga tao, tapos naka-costume, kaya nga cosplay, costume play. Yung mga favorite characters nila. Ang isa sa mga kilalang cosplayer sa atin ay si Alodia Gosyenfao. So, pumupunta sila doon sa mga conferences na yun na nakasuot ng mga favorite characters nila. Pati ang mga buhok nakakulay yun. Ginagawa nating cosplay ang pagpapala ng Diyos. Tapos, ano ang gusto natin? Pupurihin ka talaga ng mga tao. At matatanggap mo ang hinahangad mo. Sabi nga ni Jesus, truly I say to you, they have their reward. Pero yun lang ang matatanggap mo. Yun ang hinahangad mo eh. If you're thinking na approve ang Diyos sa ganitong gawain, think again. Anong tawag sa kanila ng Panginoong Jesus? Binigyan ba niya sila ng approval? Dahil ginagamit nila, sinasangkalan nila ang pag-aayuno at pananalangin
para sa kanilang makasariling hangarin? Hindi. Ang sabi niya, mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari, do not do as the hypocrites do. And this is a clear example ngayon. This is a clear example na hindi porket nakuha mo ang gusto mo at masaya ka sa buhay, ay blessed ka. Sabi ni Kristo, they have their reward in full. Yung hangarin nila, nangyari, nakuha nila ang gusto nila. Masaya sila. Yan lang ang matatanggap mo. Yung hinahangad mo sa buhay na ito, kung ang gusto mo yung praises ng tao, o di sige. Pero do not expect me to bless you. It is not a blessing. Hindi porket masaya ka sa buhay, ito yung perfect example, hindi porket masaya ka at nakuha mo ang gusto mo, answered prayer yun. Hindi rin porket nakuha mo at masaya ka, blessed ka. Maaaring nagawa mo ang gusto mo at nasunod ang nilalayon mo, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na walang approval ang Diyos dyan. Ginawa mo lang talaga ang gusto mo. At anong sabi niya? Kiniklaim mo na ginawa mo ang kalooban ng Diyos? Mapagpaimbabaw ka. Pinakikita mo sa mga tao na sumunod ka. Pero sa totoo, hindi. Hindi. Ang sakit, ano? Verse 16. First point. How do you approach? How should Christians approach fasting? First warning ng Panginoon, verse 16. When you fast, don't do it to gain the attention and admiration of men. Don't do it to gain the attention and admiration of men. So how then should we fast? Verses 17 to 18. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. In this verse, tinuturo ng Panginoong Jesus ang tamang paraan ng pag-aayuno. Kanina, sa verse 16, binigay niya yung warning or babala. At kung ano yung hindi binibigyan ng approval. Dito, sinasabi niya kung ano yung may approval. Sabi po niya, but when you fast. Alam natin agad na may pagkakaiba ito sa verse 16, na mayroong contrast. At ito ang kinalulugdan ng Diyos. Pansin din natin na hindi niya pinagbawal ang pag-aayuno porket inaabuso ito ng mga matatanda sa Israel. Hindi niya ito pinagbawal. It doesn't follow na porket may masamang motibo at ginagamit ito sa masama ng mga matatanda sa Israel, ay ibig sabihin dapat na itong itapon. Hindi. Itinama ng Panginoon. Sabi niya, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Ayon sa mga scholars, itong paghilamos ng mukha at paglalangis ng ulo, these are habits of personal hygiene. Personal hygiene ito. Ang katumbas niyan sa panahon natin ngayon ay pagtututbrush, di ba? Paggamit ng face wash, or paggamit ng skin cleanser, pagligo, pagsuklay ng buhok, ganon. Ang punto dito ng Panginoon ay para hindi mapansin ng iba na nag-aayuno ka. Baka isipin natin, di ba ang sinasabi dyan ng Panginoon ay kailangan magtago ka, kailangan katulad ng panalangin, sa previous verses, dapat magtago ka, walang nakakaalam. More than that, ang intention ng Panginoon ay itama kung ano ang motibo natin. So, ang punto dito kung bakit pinagagawa ng Panginoon itong mga bagay na ito, notice yung actions. Sabi niya, langisan mo ang iyong ulo, hilamusan mo ang iyong mukha. Actions lahat ito. Ay para sabi niya, dapat hindi napapansin ng iba na nag-aayuno ka. Baka naman ganito ang mangyari sa atin.
Nag-ayos nga tayo para hindi mapansin na nag-aayuno tayo. Pero ang motibo pala natin ay para mapansin ang ating magagarang damit. Sayang naman, di ba? Para mapansin ang magagarang damit, para mapansin ang magandang bag, mamahaling bag, yung kumikinang na alahas at iba pa. Para ano ka, nag-ayuno ka pa? Kung bumalik ka naman din pala doon sa para mapansin ka ng mga tao. Para ano? It beats the purpose you began fasting in the first place. Sasabihin ng iba, kasi pag pag nagsisimba ako, gusto ko, ino-offer ko yung best sa Panginoon. Alam ko yan. Yan yung sinasabi ng mga matatanda na mga Kristiyano. The problem with this is that we are unable to define kung ano yung best. Best ba para sa Panginoon o best para sa atin? I-define natin. At malamang maririnig ko rin yun dito. Kaya nagbibihis tayo kasi kailangan i-offer yung best. Hindi ko i-recommend yun. You will not hear me say that. Na i-offer yung best. Kung ang best nating kasuotan at ayos o gawa ay attention grabbing, at ang motibo natin ay para mapansin tayo ng iba at makatanggap ng puri ng ibang tao o papuri ng ibang tao, distraction po yan. Hindi best yan. Paano naging best yan? How did it become a best offering to the Lord kung ang hinahangad mo lang pala yung praises ng ibang tao, hindi approval ng Diyos? Wala rin. Wala rin. Ang nais ng Panginoon ay ang ating mga puso't kalooban. Oo, nandun na tayo. May pinagagawa siya. Pero habang ginagawa natin yun, ang tanong, ano yung nasa ating mga puso't isipan? He wants us to seek Him. And because we seek God, we want to honor God, we want to glorify Him who is in secret, then we must seriously take steps para hindi mapunta sa atin ang atensyon ng iba. Notice, bago sinabi ng Panginoon, bago kayo mag-ayuno, anong gagawin? Sabi niya, maghilamos kayo. Langisan mo ang iyong ulo. Maglinis ka, mag-ayos ka. Gusto niya, planuhin natin ang buhay natin in such a way na siya ang nabibigyang luwalhati, hindi tayo. Pero unfortunately, sa mundong ito, sanay na sanay tayo na tayo ang gusto natin tayo yung pinupuri. From social media hanggang sa in-person relations, face-to-face relations, puro ang gusto ng mundong ito, yung mapansin tayo. Pansinin nyo na lang. Yung structure ng social media, mag-post ka dyan tungkol sa sarili mo, anong makukuha mo? Likes, heart, yung mga iba't ibang klaseng engagement, puro tungkol sa sarili. Tapos pag nakipag-usap ka pa sa tao, anong ginagawa mo ngayon? Anong trabaho mo? Puro tungkol pa sa, ang ganda ng trabaho mo. Napansin ko, ang ganda ng bag mo. Ang ganda ng sapatos mo. Ang ganda ng relo mo. Ganun ang kalakaran sa mundong ito. Uulitin ko. Because we seek God, we want to honor God, we want to glorify Him who is in secret, then we must seriously plan. We must seriously take steps para hindi mapunta sa atin ang attention ng iba. So, paano mo aayusin ang sarili mo? Tamang ayos lang. Yung presentable. Pero, hindi naman yung nag-a-attract ng attention. Do not attract attention to yourselves. Example na lang. Gagamitin ko lang yung mga example ng mga ibang pastor. Pag pumunta ka sa church, at ang ini-emphasize yung katawan mo, pababa,
question mark na agad yun. May problema ka. Hindi ka pumunta dyan para magsamba. Kahit saan pa. Kahit saang church. Talagang mapapaisip ka. Pumunta ka ba dyan para magsamba o maging distraction? These are questions that we need to painfully answer. Ang sabi ng Panginoon, we need to draw attention away from us so that we can point them to God. So, kailangan natin tanungin ang ating mga sarili. Sa tuwing nag-aayuno tayo, anong maaari kong gawin para hindi ako lumabas na papampam o papansin sa iba? Ihanda natin ang ating mga dapat na gawin. Maligo tayo, mag-ayos, tapusin ng tahimik ang mga bagay-bagay. And yes, kapag nag-aayuno tayo, spend the time in prayer. Ano naman ang hindi ko dapat gawin? Iwasan po nating announce na nagfa-fasting po tayo. Para ano ka pa nag-fasting pero sasabihin mo naman, ay nagfa-fasting ako ngayon eh. Masayang-masaya ka pa na ina-announce, hindi naman tinatanong. Pwede naman nating sabihin kapag tinanong tayo, pero wag naman po natin na pangalandakan na nagfa-fasting tayo. May kilala po ako noon na may nililigawan po siya. Hindi ko na sasabihin sa inyo yung pangalan. At pinagpe-pray daw niya na pumasa sa bar exams ang nililigawan niya. Tapos sinabi niya sa amin, mga members ng church, kahit hindi naman po namin tinatanong, bigla niyang sinabi, nagpa-fasting daw siya para sa kanyang nililigawan. Ang criticism ko po dito, dapat mo bang i-announce na nagpa-fasting ka? Dapat mo pa bang sabihin yun? Pwede mo namang sabihin, hingi po sana ako ng tulong na ipag-pray si ganito. Kasi magbabar exams po siya, naghahanda po siya eh. Pwede mo naman sabihin yun. Sino ang tatanggi dahil humihingi ka ng prayer request? Pero kailangan mo pa ba sabihin at ipangalandakan, hindi naman tinatanong na nagpa-fasting ka? Ang concern ng Panginoong Jesus ay twofold dito. It's not just about not being noticed by men. It's not just about not being noticed by men. But it is also a check on our hearts to see kung ninanais ba talaga natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. On the one hand, yes, meron siyang negative na sinabi, you should not be noticed by men. But on the flip side, it's parang two sides of the coin. On the flip side, check siya on our hearts. Ninanais ba natin na sumunod o sundin ang kalooban ng Diyos? Kasi kung hangad natin na kalugdan ng Diyos ang pag-aayuno natin, aayusin po natin ang ating buhay. Aayusin po natin ang ating buhay. Hindi maiiwasang umurong ang ibang bagay. Sabi ko nga kanina, di ba? Sinasabi natin na mahal natin ng Diyos. Therefore, dapat makita yun sa preferences natin. Therefore, dapat makita ang pagmamahal natin sa ating mga commitments. Meron akong alam na sinasabi niya, Kristiyano siya. Oh, okay, Kristiyano ka. Oh, alam ba ng mga taga-office mo na on a Sunday, meron kang obligation na sumamba? Hindi. O bakit hindi nila alam? Sino nakakaalam na Kristiyano ka? Doon pa lang pagsak na. Like I said, love should be tested. Ang pagmamahal, tinetest yan kung tunay. At dapat nakikita yun sa buhay natin. At ngayon, ang hinihingi ng Panginoon, kailangan umurong ang ibang bagay. Kung sinasabi natin na mahal natin siya, mag-a-adjust ang ibang bagay dahil commitment po nating hanapin at sundin ang kalooban ng Diyos.
nagre-reorient ngayon ang buong buhay natin. Sinasabi natin na mahal natin siya, therefore, kailangan may pagbabago. Aayusin at aayusin ang buhay natin. So how should Christians approach the discipline of fasting? Verse 16 kanina, when you fast, don't do it to gain the attention and admiration of men. Sa verses 17 to 18, when you fast, do it with a clear intention to be seen by God. Do it with a clear intention to be seen by God. Makikita natin ngayon ang katangian ng tunay na alagad o tunay na tagasunod ng Diyos. Hindi niya pinagpapalit ang kaluguran ng Ama sa mga bagay na makasarili. Hindi niya pinagpapalit ang kaluguran ng Ama sa mga bagay na makasarili. It's all about denying ourselves. And therefore, we see here yung quality ng isang disciple. He denies himself and takes up his cross. Mga kapatid at kaibigan, pinagpala po tayo dahil mayroong isa na tinanggihan ang kanyang sarili at binuhat ang kanyang krus para sundin ang kalooban ng Ama. Sabi po ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will." Pag binasa po natin itong account ng Panginoong Jesus sa halamanan ng Gethsemane, makikita natin na mag-isa lang siya nakausap ang kanyang Ama. Hindi po niya kasama ang kanyang mga alagad dito. Kadalasan pag nakikita natin siya na nananalangin, kasama niya sila malamang sa bukana, tapos maglalakad pa siya ng kaunti, at mapag-isa siya na makikipag-usap sa kanyang Ama. So dito, ganun din. Hindi niya isinama ang mga alagad sapagkat nais niya na makasama o masolo ang Ama. Hirap man ng kanyang kalooban dahil alam niya yung hirap na mararanasan niya at namamanglaw ang kaluluwa niya, sabi ng scriptures. Dahil sa bigat na kanyang bubuhatin at dadanasin, sinunod pa rin niya ang kalooban ng Ama. Elsewhere, we are told na tapat siyang sumunod hanggang kamatayan. Oo, ang kamatayan sa krus. Tinanggap po niya ang saro ng kahatulan at uminom siya mula dito upang hindi na natin to inuman pa. Hindi tulad ng una nating mga magulang sa Hardin ng Eden na sinunod ang kanilang mga sarili at nilugmok tayo sa kasalanan at kamatayan. Makikita natin sa Ebanghelyo sa halamanan ng Gethsemane, tinanggihan po ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili upang mapa sa atin ang pagtanggap ng Ama at lahat ng pagpapala ng panibagong buhay ay mapa sa atin. Kaya siya tinawag na tunay na anak, kaya siya tinawag na tunay na alagad ng Diyos dahil sa kanyang gawa. Ganyan kaganda ang tinupad ng Panginoong Jesus. Mga kapatid at kaibigan, kapag nag-aayuno tayo, sinasabi po natin, we love God. And we prefer Him more than His gifts. So fasting is not only an expression of our love for Him, it also becomes a test para mapatunayan totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. May sinabi po si John Piper, isa sa mga kilalang theologian sa panahon natin at saka book author din. And he is a chancellor ng Bethlehem College and Seminary ukol sa impact ng fasting sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Pakinggan po natin ang kanyang sinasabi. Sabi niya, Jesus is testing the reality of God in our lives. Do we really have a hunger for God Himself or a hunger for human admiration? Oh, how easy it is to do religious things if other people are watching. How do we feel when nobody else knows what we are doing? How is it when no one else is saying, how goes the fast? Paano kung hindi tayo kinumusta? Anong pakiramdam natin? O ano iniisip natin? Are we content in God when no one but God knows that we have done what we ought to have done? Nasisiyahan po ba tayo sa Diyos?
kahit walang ibang taong nakakakita. Gayon na siya lang ang nakakita ng ating ginagawa. Dahil siya ang ating kasiyahan, ang sagot po natin ay oo. This is how we Christians should approach the discipline of fasting. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. How simple it is. And yet how sharp it is as well. That it strikes our very hearts, dear Lord. And it strikes against our selfish desires. And our sinful inclinations. To replace you as our happiness. And redefine your blessings in our image and likeness. O Lord, forgive us. Forgive us for attempting, dear Lord, to redefine, foolishly redefine your blessings and thinking that they can replace you in our lives. We have made gods of the gifts that you have given us. And so we pray, dear Lord, that you would strike these down. And if it would painfully hurt us, dear Lord, in our lives, then may it be so. So that on the ground, dear Lord, we would see, while kneeling in your presence, we would see who the King is. And how good He is for striking these idols in our lives. So that we would understand that, oh, how we need you. How dependent on you we are. You are our great provider. The one who provided redemption for us. The one who forgave us for our sins. The one who gave us new life. The one who justified us. And who continues to sanctify us. And so, Lord, we pray that you would break these idols down. Grant, dear Lord, that we would be able to express then our love for you. That we honor you, that we prefer you more than the gifts that you give us. We are thankful, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin. And in our thanksgiving, dear Lord, to you, we also express, you are our giver. You are the giver of these good gifts. And so we prefer you. It is you whom we love. It is to you whom we are committed to. And so we pray, dear Lord, that you would restore our minds and our hearts.
Grant, dear Lord, that through your word, we would be obedient to reorient our lives in following you. And in doing so, we pray, dear Lord, that grant us to see how your blessings would freely flow through us, so that we would be a channel of blessings to others as well. And in the end, dear Lord, as we, in these good works, may those around us see your light and glorify your Father who is in heaven. We thank you for your word. We thank you for its correction. We thank you also for its encouragement as well. Grant us strength, dear Lord, to follow you. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay tatapon tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Buksan po natin ang Biblia sa Matthew 6, chapter 1 to 4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who is seen in secret will reward you. Tayo po'y tumayo. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly halls. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Happy manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na muli kaming nakarinig ng iyong mensahe na salita ng Diyos. At salamat po sa mga nagbahagi ng biyaya ngayong araw na ito.
At ito po ay aming magagamit sa mga pangangailangan ng iglesia at ng mga kapatiran. Ingatan niyo po ang lahat ng inyong anak. Kayo po ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya po, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa matamis na Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.